Amen. So, medyo pasensya na kayo at ang ating panahon ngayon ay hindi nakikisama. Bagkus, siguro, yung mga sinaunang panahon kaya, paano kaya sila nakikinig ng salita ng Diyos nang walang ganito, no? Siguro yung kanilang mga baga sobrang lalakas. But in any case, sabi ng Bible, be instant in season, out of season. So tayo ay magpapatuloy, no? Ang pag-usapan po natin ay not quenching, but discerning. Ano pong ibig sabihin ng not quenching? Yan. Pag sinabi po natin quenching, hindi po ito katunog ng tanching, no? Yung nilalaro ng bata. Quenching, pag sinabi natin quenching your thirst, ang ibig sabihin nun ay tatabunan mo or matatapakan, mako-cover yung pagkauhaw. Okay? So, tingnan natin. Kwentuhan ko muna kayo. May isang kwento dito tungkol kay Aben Johnson. Si Aben Johnson ay isang mayaman na nag-i-invest siya sa mga diamonds. Okay? And then, bumili siya ng $3 million worth of blue diamonds. Ang tawag doon ay streeter diamonds. Ako, hindi ko alam to, no? Nabasa ko lang to, pero $3 million. My God, ay my goodness, napaka mahal. Itong $3 million na diamond na ito, pag-aari po ito ni Sam Walton. Si Walton, Sam Walton, he belongs to the wealthy family, yung mga Waltons sa US. Ito yung mga founder ng Walmart. Ano po? And then, itong si Aben Johnson, bumili siya ulit ng diamond worth $2.7 million ulit. In short, siya ay nangongolekta ng mga diamonds and umabot sa $83 million. Sino-sino ang merong $83 million worth of diamond na collection? Taas kamay. Ako lang? Okay. Baba ko na. Baka hold upin niyo ako. 83,000 worth of diamonds. Meron ba sa atin? Wala. Siya, $83 million. Ngayon, ito na po yung nangyari. Napag-alaman na yun pala mga nabili niyang mga diamond ay peke. Opo, fake. No? Na-discover ng FBI yung pinagbilahan niya, si Jack Hasson, ay isa palang fraudster. In short, na-scam siya. No? At in order na bayaran siya ng $78 million. Ngayon, kung ikaw, si Abel Johnson, at nabawasan ka ng 5 million, masaya ka ba? Hindi. No? Ngayon, sa lupa, pag tayo ay naloloko ng malaking pera, isipin mo, pinag-ipunan mo ng madaming taon. Maaring ikaw ay nag-retire, maaring ikaw ay hindi nagkakape, imbis na magkape, tinatabi mo, iniipon mo, killjoy ka, hindi ka sumasama sa mga gala kasi tinatabi mo, ang yaman-yaman mo na, para ka nang si Old Scrooge. Tapos, napansin mo, naloko ka pala. Anong connect niyan, mga kapatid? Anong connect niyan sa pag-uusapan natin? Sa spiritual na buhay, gaya ng sa physical na buhay, ayaw po natin magpaloko. Amen? Sino po dito gustong maloko? Taas kamay. Wala. Lahat tayo gusto natin yung totoo. Gusto natin yung authentic. Gusto natin yung original. Ayaw natin ng peke. Okay? Ngayon, sa ating pananampalataya, sad to say, marami po mga mangangaral na nagtuturo ng
maling katuruan, maling doktrina. Ano ang nakataya kapag ikaw ay nadaya? Hindi lang po ang iyong life savings, hindi lang po ang iyong investment o koleksyon ng mga diamante o relos o koleksyon ng kotse, o ang buhay mo, ang kaluluwa mo ang nakataya kapag ikaw ay naloko sa pang-spiritual na mga bagay. No? Kaya sabi dito, kung titingnan natin, 2 Corinthians chapter 11. Turn with me please to 2 Corinthians. Second po, hindi po first. Sabi ng iba, bakit kasi hindi pa pinagsama? May first and second pa. Ang hirap tuloy maghanap. Diba? Ako, madalas po ako nabibiktima niyan, yung namamali ka ng bukas. 2 Corinthians 11:13, sabi po dito, for such are false prophets, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Madami pong mga tao, ay kaya nila na magpanggap. In verse 14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Kung si Satanas nga, kaya niya magpanggap na angel of light. What more yung kanyang mga galamay, yung mga demons niya. Kaya tayo mga kapatid, maging mapag-ingat, Maging mapag-ingat. Paano po natin malalaman? We have to be familiar with the Word of God. Ngayong hapon, tingnan po natin, while we must not quench the Holy Spirit's working in our midst, we must be discerning so as not to fall prey to false spiritual experiences or false teaching. Mag-ingat po tayo na huwag tayong madaya ng mga maling katuruan. Nung ang internet nagsisimula pa lang, nagsisimula pa lang din ako sa aking spiritual walk, ako ay mahilig bumili ng mga libro. At may binili akong libro na God's Harvests sa National Bookstore. Ang hindi ko alam, ang publisher pala na yon ay Pentecostal. At by that time, nagsisimula pa lang ang aking karunungan patungkol sa mga spiritual na bagay. So meron doon mga speaking in tongues, mga healing. Ngayon po, may dalawang kampo. May dalawang kampo po tayo ng mga Kristiyano. Number 1, yung tinatawag na mga cessationist. Nadinig niyo na ba yon, mga cessationist? Yung mga cessationist, ang pinapaniwalaan po ng cessationist is that the sign gifts of speaking in tongues, healing, gift of prophesying ay tumigil na. Yan po ay tinatawag na mga cessationist. At yung kabilang kampo ay mga non-cessationist or mga tinatawag na continuist. Ibig sabihin, naniniwala pa rin sila doon sa mga speaking in tongues. Nakarinig na ba kayo niyan? Yung mga nag-speaking in tongues? Paulit-ulit lang. Halachia, balalachia. Lola mo, kamukha ni, hindi talaga siya language. It's gibberish. Nung New Testament po, ang speaking in tongues, naiintindihan po. Okay, for example, may Cebuano halimbawa dito. Nag-Cebuano siya. Hindi naiintindihan ng mga Tagalog. Pero yung mga Cebuano, naunawaan nila. Yun po ang nangyari sa Acts nung nagpipreach si Peter. Nag-speaking in tongues, naunawaan po ang gospel ng mga hindi taga ron. And they marveled. Sabi nila, mga local to, mga taga rito to. Paano
Nakakapagsalita sila ng ganun. Yung speaking in tongues, mga kapatid, noon, valid yun. Pero ngayon, hindi na po. Because it already ceased. Tumigil na. Amen? The Word of God still exists, but the signs have already ceased. The sign gifts, speaking in tongues, prophesying. Kaya pag may nagsabi sa inyo, dadating ang Panginoon bukas, i-transfer mo na sa akin kasi hindi ako kasama sa rapture. Kung gusto mong ma-safeguard ang kayamanan mo, i-transfer mo na sa akin. Huwag kayo maniniwala. Because wala na pong gift of prophesying. No one can foretell the future. Now, we must not quench the Holy Spirit in our midst. Tingnan natin, no? 2 Thessalonians chapter 2, verse 2. 2 Thessalonians chapter 2, verse 2. Sabi po dito, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Malapit nang dumating ang Panginoon, and yes, madami pong mga manloloko. Spiritually, maniwala kayo, kala mo ang galing niya magsalita, pero niloloko pala tayo. Mahirap sa panahon ngayon, no? What I was saying is dati, bumili ako ng libro. Mali pala yung binili ko. No? Ngayon, nasa loob na ng bahay natin ang mga mali. Paano nangyari yon? Sa YouTube. Di ba, isasuggest sa'yo. Ikaw naman, makikinig ka. The more napapakinggan mo yon, the more bibigyan ka ng mga ganon. Kaya mag-ingat po tayo. No? We must not quench the Holy Spirit in our midst. 4 ways. Paano ba natin kiniquench ang Holy Spirit? Number 1, we quench the Spirit when we despise prophetic utterances. Pag sinabi pong prophetic utterances, preaching. Pag hindi ka nakikinig ng preaching, you are quenching the Spirit in you. Because the Spirit lives in us, and if we do not listen to God's Word, we do not listen to prophetic utterances, the Spirit is quenched. Noong unang panahon, meron po tinatawag na Office of the Prophet. Hindi pa po buo ang Bible. So yung propeta, sasabihin niya, Isaiah 9:6. Di ba? Anong sabi sa Isaiah 9:6? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be on his shoulders. It is a prophecy about Christ. Hundreds of years or even thousands of years, may prophecy na about Christ. Yun po yung trabaho ng mga prophet. At ang biblical prophet, hindi po nagkakamali. Never. Yan po ang biblical prophet. So, may office of the prophet noon, at meron tinatawag na gift of prophecy. Again, nung ang Bible ay isinulat, tapos na po yung gift of prophecy. It ceased na, no? Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, whether there be tongues, it shall cease. Whether there be knowledge, diba? Or tongues, it will all cease. Halimbawa, na naghinip ka, no? Na yung kayamanan mo, i-transfer mo na daw kay pastor. No? At pumunta ka ngayon,
kay pastor at humingi ka ng advice, pastor, ano bang gagawin ko? Naghinip ako at nangusap daw yung Diyos sa akin na i-transfer ko daw yung kayamanan ko sa iyo. Pag nangyari yon at lumapit ka kay pastor, isama mo ako. Ha? Kasi, sasabihin namin ni pastor, totoo yan. Amen, pastor? Pero, dahil ako nag-preach ngayon, no, tuturo ko sa inyo yung totoo. No, which is, ang Panginoon po, hindi po siya, iba po yung kanyang way of operating today versus yung kanyang way of operating in yesteryears. Diba? Kasi bakit po? Ito po kasi yung ginawa niyang way of communication, yung Bible. Isinulat niya to guide us. Kasi alam niya that in the latter days, which is we are now, madami pong manloloko. Paano ka hindi manloloko? You have to know God's Word. Ephesians chapter 2 verse 20, no? Ito yung reference natin. Sabi dito sa natin, Ephesians chapter 2 verse 20, and ayan. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Okay? So, yung mga speaking in tongues, yung mga gift of prophecy, mga gift of healing, lahat po yan ay lumipas na. These were foundational para mailatag yung salita ng Diyos. At now, nandito na po yung salita ng Diyos. Ito na po yung tinatawag na final authority. So, 4 ways na hindi natin i-quench ang spirit. Number 1, when we despise prophetic utterances. Kine-quench po natin yung spirit niyan. Pangalawa, when we don't believe that God can do exceeding abundantly above that we ask or think. Ibig sabihin yan, kung wala kang faith, kung wala kang pananampalataya, pag hindi malaki ang pananaw mo na kayang gawin ng Diyos, nakikwent siya sa'yo. Parang halimbawa, may anak ka, no? Hinihingan ka ng piso, pero alam mo na kaya mo siyang bigyan ng 100. Tama? Alam mo, kaya mo siyang bigyan ng 100, pero piso lang hinihingi niya sa'yo. Ibig sabihin, ang liit ng tingin niya sa'yo. Ganon din po yung Diyos. Nagpe-pray tayo, give me, Lord, give me 1 soul. Kaya kang bigyan ng Diyos ng 100 souls. We quench the spirit when we don't believe that God can do exceeding abundantly. Ephesians chapter 3, verse 20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. No? Yung Holy Spirit nakatira sa atin. We have the divine living in us that makes us have God extending His power through us. Kaya nga paano na yung mga great, sabihin natin yung mga great preachers of yesteryears like D.L. Moody, how could he have led people to Christ, millions of people? How is it that these missionaries are able to give their lives na namamatay sila kahit kainin sila ng mga cannibals? These are great achievements, these are great things for the kingdom. Nagagawa nila yon. Bakit? Because they believe greatly in what they can accomplish in Christ and through Christ. Number 3, 4 ways that we quench the Spirit. The third way that we quench the Spirit is when we trust in our rituals and routines. Hindi po tayo dito, no? Hindi po tayo ritualistic. Minsan po yung ating
Ang pinaka-ritual na lang natin dito, yung bulaklak, no? Yung magandang bulaklak dito, no? Pero wala na po tayong tulad ng mga ritual sa ibang simbahan. O, sa ibang simbahan, baka meron pang paghuhugas ng kamay. Bago pumasok, hugas muna sila ng kamay. No? Especially nung pandemic, talagang maganda yon, no? Kailangan yon. Sa ibang simbahan naman, yung ritual nila, nagtatakip sila ng ulo. No? Yung mga babae, nagko-cover ng head. Iba naman, may mga kandila, may mga santo. Okay? Tapos linggo-linggo, may communion. Ang tawag doon, ritual, routine. Oh. Tayo, pwede po tayo magbagong routine. Kung gusto niyo po, sa linggo, ang gawin natin, preaching muna. No? Kung gusto niyo, gawin natin, preaching muna. Para yung mga late, pagdating, offering na lang. Amen? Hindi po tayo dito confined sa routine. No? Yung routine po, nakasanayan lang po natin yan. Pero pwede po nating baguhin yan. But, when we become yung mga routine na yan ay ginawa nating solid at hindi na mabago, then there is a problem, no? We will begin to quench the Spirit of God. Okay? Number 4. By tolerating unrepentant sin personally or in the church. Tingnan natin, no? Ephesians chapter 4, verse 30. Sabi po di, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Alam nyo, kasalanan po yon yung ginigrieve, yung Holy Spirit. Paano natin siya ginigrieve? Verse 31, sabi po dito, let all bitterness. Meron ka bang bitterness? Meron ka bang galit? At sabi dito, wrath? No? Meron ka bang anger? Meron ka bang clamor? Meron ka bang evil speaking? Ang sabi po ng Bible, let it be put away from you. Okay? Bakit? Kasi, pag yan mga yan, hinarbor mo, not only tatanda ka, may stress ka, ataking ka sa puso. Hindi lang yon, mga physical consequences lang yon. But, ang consequences, ang pinaka-consequence is that you are gonna be grieving the Holy Spirit. Sabi ni Louis Perry Schaeffer, sa kanyang libro na He That Is Spiritual, the Spirit is quenched by any unyieldedness to the revealed will of God. Saan ba nakikita yung revealed will of God? Dito po, sa Word of God. No? Pag sinabi na ng Bible, do not lie, ikaw, nagsisinungaling ka pa din. No? You are already quenching the Holy Spirit. By tolerating unrepentant sin. Examine natin, no, yung sarili natin. Meron ka bang kasalanan? Meron ka bang sukli na hindi na isole? Meron ka bang dinaya na tao, di ba? Na ang bili mo dun sa cellphone, 5,000, binenta mo 10,000. Pero ang presyo niya sa market, 5,000 lang. Di ba? Sobra-sobrang panluloko, no? Sabi po dito, meron siyang ang context nito is, yun nga, binasa natin, no? Lying, anger, stealing, abusive speech. While giving the Spirit emphasizes the relational side of things, it is pretty much equivalent to quenching the Spirit. Ngayon, pangalawa, we must, number 1, kanina, is we must not quench the Holy Spirit in our midst. At binigyan ko kayo ng 4 na paraan how not to quench the Holy Spirit. Pangalawa naman, kanina not quenching, no? Pangalawa is
we must be discerning. No? So, anong ibig sabihin ng we must be discerning? Pag sinabi po nating discerning, ibig sabihin po niyan, balik po tayo dun sa diamond collector, no? Dapat naging discerning siya. Paano yon? Meron naman mag-e-examine ng mga bato. Yung jeweler, dapat pina-check niya yon bago niya binili, bago niya binayaran yon, no? So tayo din, mga Kristiyano, para we will not fall prey to spiritual experiences or false teaching, we have to be discerning. Now, paano? Ibigyan ko kayo ng tatlo. We have to be discerning and examine everything in the light of Scripture. Pag wala po sa Bible, no? Mag-isip-isip po tayo ng 2, 3, 4 na beses bago tayo sumunod. Minsan po may mga charismatic leaders na kahit anong sabihin nila, gagawin ng kanilang mga constituents. Magdala kayo ng payong. Alam niyo na yun, di ba? Yung magdadala ng payong. Babalik na rin yung payong. Oh. At sasaluhin yung blessing mula sa langit. Okay? Be discerning by examining everything in the light of Scripture. Paano mo i-examine? Hindi mo alam yung Scripture. Kaya nga, kailangan mag-attend tayo ng Sunday School. Kaya kailangan natin mag-attend ng Bible class, Bible School. Kailangan natin mag-attend ng afternoon service. As much as the door of the church is open and maybe no broadcast sa page or sa YouTube natin, pakinggan natin yun. And we will become more familiar sa teaching ng Word of God. Pangalawa, be discerning to recognize that there are both genuine and counterfeit spiritual experiences. Si Jesus mismo, He warned that false prophets are wolves in sheep's clothing. Hindi naman pupunta yan na mabaho, no, kakatok sa bahay niyo, mabaho, tapos sira-sira ang damit. Di po. Pag pumunta po ang mga false teachers, mga false prophets inyo, kami po yung mukhang mabaho. Sila po ang gwagwapo, nakasuklay, nakapamada, ang babango, no? At iba ang kulay ng kanilang balat. No? Amerikano. Oh, Amerikano, kakatok sa bahay mo. Siyempre, gusto mo, American. Oh, come in. English ka ngayon, maglabas ka ngayon ng English mo, di ba? Hanggang sa maubusan ka, papalisin mo na sila. Kasi dumudugo na yung ilong mo. No? Totoo yan. Kasi yung mga Mormon, they employ a lot of tactics. Isa na dyan yung magic. No? Magmamagic yan para maaliw ka sa mga bata. Habang yung isang partner niya, bina-Bible study na yung or dinodoctrinate na yung parent. Yung bata, minamagican, magic. Paano ko alam yan? Nung bata ako, na-experience ko yan. No? Natatandaan ko pa yung mga magic nila. Okay. We have to recognize that there are both genuine and counterfeit spiritual experiences and teaching. Okay. Si Jonathan Edwards, isa sa mga prominent preachers ng mga 1700s. Ang isa sa mga sinulat niya is A Treatise on Religious Affections. No? I hope I can read this. Available naman to public domain A Treatise on Religious Affections. At dito, sabi dito, it has been called the best manual on discernment ever written. Edwards listed a number of unreliable signs of true spirituality and 12 reliable signs of true spirituality. Ayan.
So, if you have access to the internet, i-search niyo yan, basahin nyo. Okay? Pangatlo, to be discerning, sabi ng Bible, hold to that which is good and abstain from every form of evil. As Christians, dapat po tayo talaga maging discerning. Bakit? Kasi nga po, yung mga bagay na nakakapasok na po sa bahay natin sa pamamagitan ng cellphone, sa pamamagitan ng TV. So we have to be discerning what we will allow in our minds. May 5 test na binigay, no? 5 test na binigay how we can examine kung totoo ba, kung erroneous ba yung tinuturo o yung nagtuturo. Tingnan natin, no? 5 tests in examining prophetic utterances. Number 1, compare it with the plain truth of Scripture. Example, yun na lang. Speaking in tongues. Diba? Tingnan mo, pag-aralan mo sa Scripture, kung kailan ginamit yung speaking in tongues. Okay? Makikita mo. Pangalawa, the divine/human person of Christ. Kapag kayong humanity ni Christ ay dininay, kapag yung kanyang Godhead or deity dininay, problema po yan. Pangatlo, the gospel, saving faith through Christ. Pag yung saving faith through Christ dininay o hindi ginagamit, tiyak po yan, no? Sablay po yan. Pinapakinggan natin na yan. Number 4, known character of the speaker. Sa YouTube, madami pong mga mayayaman na mga preacher. At yung iba nagtuturo lang ng tinatawag na prosperity gospel. And number 5, today, yung message ng mga to, does it build up the hearers? Nakakapag-encourage ba? Nag-grow ba spiritually yung mga nakikinig? Pag hindi ka pumasa dito sa 5 ito, most likely yung pinapakinggan natin ay sablay. Ano? So, that is how we will become discerning. Let us not quench the Holy Spirit, but let us be discerning sa ating mga napapakinggan. Ayaw po tumayong lahat, ayaw po manalangin. Tawagin po natin si Pastor Bong sa ating closing. Let's pray. Holy Father, maraming salamat sa mensahe, pero napag-ingat po natin sa hapon nito. At, ano naman, yung galaw, yung moving,